Isang pinagpala at magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Dito po sa Lighthouse Bible Baptist Church ay ipinagdiriwang kapag Augusto, yung buong month ng August, ang Family Month. Ano po? At itong ating Family Sunday, itong nakaraang linggo, ang ating pinakatema ay ang The Builder and the House. Okay? At yan ay mula sa Hebrews chapter 4 or chapter 3 and verse 4. For every house is builded by some man, but he that built all things is God. At alam mo, Reza, itinuturo natin sa Lighthouse that it is the work of the Lord or the church that makes strong families. And we would really like to have strong families, lalo na sa kinakaharap nating napakaraming problema sa ating bansa. Lalo na, meron ng mga news ngayon tungkol sa mga kabataan na hindi lang pasaway, gumagawa pa ng mga krimen, substance abuse, no? At meron tayong napaka-unique na kalalagyan sa ating bansa sapagkat 10% ng ating population actually ay mga related sa mga OFW. So mga distant parents yan. Okay? Naku, napakarami. At magandang pag-usapan natin yan na nakaka-affect sa relationship at sa pagpapalaki ng mga kabataan. Tama, Bishop. Actually, sabi nga po, merong mga communication breakdown, pero sabi nyo nga po kanina, foundational breakdown. At yun po, hindi lang dahil sa gadgets yan, pero yung sinasabi nga po nilang, meron ng generation gap, no? So, hindi na raw po nagigets ng mga Gen Z, Gen Alpha ngayon yung mga mas nakakatandang generations. So, kaya naman po, kahit sa ating bansa, malaki rin po yung pagpapahalaga na binibigay sa pamilya. In fact, ipinagdiriwang po ang ating National Family Week tuwing Setyembre. So medyo ma-advance na po tayo dito sa ating Lighthouse Cafe. No? At masaya po tayo sa ating special episode for tonight kasi we are featuring some families na sama-sama po sila hindi lang sa hirap at ginhawa pero lalo na po sa pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. So abangan niyo po ang mga panayam na yan ngayong gabi sa ating special family features. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. Pero teka muna, tayo bang dalawa meron tayong generational gap, meron communication gap tayo? Kasi matagal na kitang co-host Okay. And so, yun nga po, join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, ito. Alam mo sa isang programa na ako rin ay host. Pinag-uusapan itong mga nangyayari ngayon na mga cases ng mga kabataan. Yes. No? Narinig mo ba yung... Sa Lanao del Sur, Bishop. I think Anong nangyari doon? Yung may grade 11 po na student, batang-bata, pinatay niya yung teacher niya. Dahil, binaril niya. Dahil binagsak siya or bumagsak siya dun sa subject. Wow. So, meron pa ako nakita mismo na video ng ganun din na nangyari. Binagsak yata nung teacher yung bata. Ginulpi nung bata yung teacher niya sa loob ng klase. Babae pa yun. As in. Nung bumagsak, pinagsisipa pa. You know, alam mo, ito ba yung problema ng kabataan lang sa eskwelahan, sa teacher? Ito ba? O may kinalaman ng lahat ng stakeholders sa ating society, sa ating lipunan? Naalala ko, palagi kong sinasabi, it actually takes a village to raise a child. Diba? At maganda ito sapagkat ito yung napaka-practical sa ating mga taga-subaybay. No? Ang ating equipping po, no, ay dapat maikalat natin sa lahat. Kaya ito kahit mahirap magkaroon ng Channel 185, ginagawa natin bilang church. Yes. Okay? At ngayon po ay i-welcome natin itong pamilyang ito. Hindi lang ito pamilya, clan ito. Clan. 3 generations to, Bishop. Wow! Oo, 3 henerasyon. Baka may generational gap sila. No? Magandang tanongin yan sa kanila. From baby boomer to a Gen Z, Gen Alpha. Baby boomer. Baby boomer po. Yun po yung generation po ninyo.
Yung silent gen. Yun din. Yun din ba yun? Before pala, before ng baby boomer, yung silent generation. Baka silent generation tong kakausapin natin. Anyway, we welcome you all ang pamilya o clan ng mga Hernandez sa Lighthouse. Ayun, no? Ayan. Lolo Tony at Lola Menchi. Magandang gabi po, Pastor. Okay. Yes, Yung katabi nyo, apo nyo ba yan? bunso po namin. Ay, bunso nyo. Si Bunso. Ba't para magkapatid lang kayo? Wow, compliments to the mother. Biglang bawi si Pastor. Okay. Meron pa sila, Bishop. Marami Oo. pong kasama Meron sa pa. Zoom. Sila ang narito live sa ating studio. Pero nandun sa Zoom, tingnan mo, meron pang dalawang pamilya sa Zoom. Okay. So, ang panganay ninyo ay si Abby. Ayan, bali po pakilala niyo po. Yung kaway-kaway ka, Lolo Abby. Tony. Yan. At si Abby, ang asawa niya ay si Jojo. Opo. Yes. Kaway-kaway ka, Jo. Yan. At sila ay may dalawang anak. Opo. Ay, magaling. Tapos, ang sumunod naman ay si Maricar. Kaway ka, Maricar. Ayun. At ang asawa niya ay si Alan. Alan. Ayun. At sila ay may dalawang anak din. anak na babae. Babae, no? Okay. At pagkatapos, itong katabi ni Lola Menchi, ito ay si Antoinette. Si Antoinette. Parang kilala ko siya. Tuwing pamilya. Monday din sa Health Talks. Oo, yun pala yun. Okay. At si Antoinette, may asawa na ito. Opo. Oo. Nag-work lang po. Kaya ikaw lang ang narito. Pero andito rin yung anak mo. Opo. Okay, so bali, 1, 2, 3, 4, 5 apo. Lima na po. Wow! At ang mga anak nyo, puro babae. Opo. Tulad ko. Katulad ninyo. Anyway, so, Lolo Tony at Lola Menchi, kayo, lalo ka na, Lolo Tony, ikaw ay isa sa mga haligi ng Lighthouse bilang, ang tawag sa iyo, pastor's men. Ano? Isa ka sa pastor's men. Kailan ka nagsimula sa Lighthouse? Actually po, Pastor, hindi ako original dito sa Lighthouse. Sabihin, galing ako sa isang simbahan sa probinsya, specifically sa Port Junction Baptist Church sa Bicol. At nag-transfer po ako ng membership ko dito sa Lighthouse noong 1981. 1981. So, ikay mananampalataya, Baptist ka na, way back. Opo. Oo, nung maliit ka pa lang, ganun ba yun? Oo. Mali po. Sa totoo lang, kapanahunan ko. Naman pala. Same generation po. Kapanahunan ko siya. At ikaw naman, Lola Menchi. Ano po ako, na-save po ako dito sa Lighthouse. Oo. 1982 po. 82. Third year college ako. Nasa kolehiyo ka. Opo. Kolehiyala ka nun. Kaya alam ko po yung mga daan dito sa Tatalon na madilim na madilim. Ibig Naka-white sabihin ako nun. nung kayo'y naparito sa Lighthouse, mga young people pa kayo, mga kabataan kayo. Yes. No? Third year college. So, ibig sabihin, itong mga anak ninyo, lahat ay pinanganak na rito. Dito Ang po tawag kami natin doon nagkilala. organic. Mhm. Di ba? Dito rin po sila nagkakilala, nagkaibigan. Dito kayo nagkakilala, dito kayo nagkaibigan, dito kayo kinasal. At kayo po yung Ako, photographer. Ang photographer. Okay. So, ang inyong mga anak, Lola Menchi, ikaw na ang sumagot. Puro kayo mga babae yan. Lumaki sila dito sa church at involved sa ministry. Yes po. How involved? Very much involved po. Kasi simula sa amin, ano po kami, choir, Yeah. choir member. And then sila po, lumaki na Oh. choir member din. Kasi nga, Wow. maliliit pa, hindi pa sila, Ibig sabihin, nasa ministry Ayan. sila at kayong lahat Throwback po. ng Yes. ministry ng lifting up. Di ba? opo. Oo. Tapos, naging sa Lighthouse Youth Fellowship, naging mga leaders din po sila doon. Oo. And then, ngayon na iba-ibang ministries na hinahawakan namin mula sa apo namin hanggang Oh. sa kanila, sa amin, sa kasi. Lahat po kami involved sa biyaya ng Panginoon. Oo.
Parang naalala ko yata, estudyante kita nung Sunday school. Eh. Opo. Doon sa, adult class. Oo, Adult anyway. class. So, si Abby, si Maricar, at si Antoinette. Kayo na magsabi, ano-ano ang naging involvement ninyo? Bukod sa pagiging young people at kayo ba kayo na, unahin natin si Abby. Ako po, specifically po sa children's ministry. So, yun po, ang class ko po ay toddlers. Pero nag-start din po ako kahit po nung young people pa kami sa community kids. So, ayun po. And sa mga adult po na ladies na age po na. Okay. Eunice. So, bale, ano ang background mo sa edukasyon? Yes po. Ano ang background mo na pinag-aralan Work na mo? Ako po ay nagtuturo po ng grades 1 and 2. So, Ayun, talagang education pala ang background. Yes, sir, mo. talaga. Teacher ka. Wow, magaling. Ito namang asawa mo si Jojo. Ano naman ang background niya? Bali, pastor ako po ngayon sa church ay part ng orchestra. Aha. And Wow! percussion. Oo. And Okay. then, ngayon po ay nagtatrabaho ako sa isang korporasyon. Dati po akong seafarer. Huminto po ako ng year 2020. OFW ka dati. Oo, pero nag-for good ka na. Opo, mula nung year 2020 po hanggang ngayon sa office na po ako nag-work. Ayun. Bakit napagod ka pagiging seafarer? Anong dahilan? Ano po parang mas kailangan na nandito po ako para sa family. Tsaka naalala ko po, parang nanghingi po ng counsel din si, di ba, si Jojo po sa inyo nun. Nakinig Kung ako sa kilala pala. Okay. Dumako naman tayo kay Maricar, no? At kay Alan. Ikaw naman, Maricar, ano ang background mo sa pag-aaral? Support ko ako bilang medical technologist pastor. So, Oh. actually, ang isa po sa mga ministries ko ay member po ako ng ALERT, yung All Lighthouse Emergency Response Team. So, ako po yung nag-organize ng mga phlebotomists or mga medical technologists po para po pag CWAP po natin, yan, kami po yung kumukuha ng dugo at nagpa-process ng mga So ito yung ministry ng Lighthouse na mag-abot ng parabang medical na mga Outreach. outreach sa lahat. Okay. At si Alan naman, ano naman ang ginagawa mo sa church at anong background mo? Ang background ko noon, pastor, sa engineering po. But ngayon, nasa sales. And katulad po ni Maricar, part din po sa alert, no, yung mga equipments namin na ginagamit during mga community activities po natin like yung mga community wellness. And of course, part po ng leadership na nangunguna po sa mga young people. Yun po yung main ministry po namin ngayon. Oo. Pero lahat kayo yata part ng music ministry, ano? Opo. May nabibigay siya ng bulaklak. Tayo na. Yung bunso. Okay. And of course, si Antoinette. Ay, si Antoinette, lahat yata bahagi. Ito, napaka- Say something, please. Opo. So, by profession po, ako po ay nutritionist. Pero yung career path ko po ngayon, ako po ay program... Nutritionist ka. Opo. So, part din po ako ng Ikaw yung alert. nagagalit sa akin kapag Hindi naman po. Nag-remind lang po. So, part po ako ng alert. And also sa orchestra. Kasama ko rin po yung husband ko doon na pianist po natin. And then may singing group din po. And of course, part din po ng Lighthouse Media Ministry. Sa mga script. Yan. Lighthouse Theater. Sa theater. Opo, din ngayon. Yan. So, And ibig sa live, sabihin, nasa live din. And lahat nasa live kayo, din po. pati ang inyong mga anak may involvement sa ministry. Ikaw, Jo, kasama mo si Mio, di ba? Opo. Sa orchestra. Percussion din po siya. Oh. Nag-aaral din po siya ngayon ng piano. Wow, ganun din sa inyo. Anong edad ng anak ninyo, Jojo at Abby? Anong mga edad? 11 po ako ngayon. 11. Grade 6. Iba po 7. 7. 7. Kayo naman, Maricar at Alan.
7 po si Thea, then 2 po si Tyra. Uy, maliit pa. Eh, ikaw naman, Antoinette. 2 years old din po si Ethan. Ayun. Tony, Lolo Tony at Lolo Menchi, kayo'y bilang mga lolo't lola, napapansin ko kasi ang lahat ng inyong mga apo, no, attached sa inyo eh. Di ba? Ano ba, talagang pinagpapahalagahan nyo ang inyong presensya sa inyong mga apo? Siyempre po, bilang apo, kayo rin po ay isang lolo, pero nabanggit niyo na po na iba yung Joy. Iba yung kasiyahan ng apo kumpara dun sa mga anak siya. Pero hindi ko naman dinatakwin yung mga anak. Sinasabi ko, sana nauna yung apo. Opo. Pero siyempre, masayang-masaya ako pagka nandiyan mga apo. Yan ang, sa ngayon, yan ang, katuwaan namin Parang ginagawa nga namin laruan parang ganun Pero bukod po ron, ako bilang lolo na isang Kristiyano, alam ko yung responsibility ko na hindi lamang ito mga apo ko o mga anak ko na maliliit pa sila, kundi meron akong role na dapat gampanan, na dapat ipakita sa kanila. Lalo na sa ngayon, sa amin nga pong clan na ito, ako ang may edad, ako ang pinakamatanda, ako ang pinakalolo. Kaya alam ko po na sinisigurado ko po na yung aking ikinikilos ay gusto kong maging magandang ehemplo para sa kanila. Okay. Porke lahat kayo ay may bahagi sa iba't ibang mga ministries. Alam mo, minsan tinatanong ako ng mga ibang pastor, ilan po ang services nyo sa Lighthouse? Sabi ko, isa. Buong linggo. No? Kayo bilang pamilya, buong araw ng linggo kayo narito, hindi na kayo umuwi, hindi ba? So, describe to us yung inyong buhay pag linggo. Di ba nag-aaral yung mga bata? Kayong mga anak-anak, nag-aaral yung mga anak ninyo, di ba? So, describe to us kung ano ang araw ng linggo sa inyo. Sino mauna? Ikaw na lang, Abi, muna. Ayun po. So, parang na po namin nakaset na po, no, na talagang pag Sunday, dapat talaga, pupunta tayo sa coming together, no? Mula umaga nga po hanggang tuloy-tuloy na po yan hanggang gabi, no? Mula LED. Sila, may mga kanya-kanya rin po sila mga klase, sila Mio sa Timothy, no? Yun. Tapos si Iva sa CLC. Tapos yun po, tuloy na ng coming together. And hanggang may fellowships pa nga po sa hapon minsan. Tapos si Mayo nga po sa YP. Tapos hanggang gabi nga rin po. So, ganun. So, kanya-kanyang punta sa bawat area nila. Yes. Tapos pagkatapos pa sa gabi, may choir practice pa. Yes. Opo. Ganon din kayo, Maricar at Alan? Opo, ganun din po. Kailangan po gumising ng maaga kasi syempre po kami po ni Alan, mga LED teachers din po. So, yun po. So, maaga, alas 9, nandito na kayo. Pati mga bata. Di ba kayo naawa sa mga bata? Gigisingin nyo ng maaga tapos nag-aaral pa sila. Di ba? Di ba parusa sa kanila? Ikaw muna, Antoinette. Hindi po. Kasi yun po talaga yung nais namin i-establish sa kanila na every time the church meron tayong coming together na nandito tayo. Dahil kailangan, kahit 2 years old pa lang si Ethan, nakikita na nila yon. Sila rin, bit namin. Okay. Dito, Reza, no? Paano nyo ginagawa? Kailan kayo nagbabanding? Yun na po yung bonding. Opo, yun na po yun. Yung sama-sama kayo. Sa bagay, tama naman. Paano magpapahalaga yung mga bata, yung mga apo? Kung hindi nyo pinagpapahalagahan, Hindi nakikita sa mga magulang. Kung kayo'y wala sa gawain ng Panginoon. Hindi lang church, kundi gawain ng Panginoon. Well, oo. Now, Lolo Tony at Lola Menchi, no, itong panahon natin ngayon, maraming kabataan ang nakikita natin ng mga challenges. Now, syempre, tinitinan nyo rin yung mga lumalaki mga apo ninyo. Di ba? So, how important is this na hindi sila maging ganun? Di ba? Kasi kanina ng umaga, yung sa isang programa, sabi ko,
itong mga nakikita natin na mga bata nagiging problema, umaalsa laban sa kanilang mga guro. Ganon. Kahit siguro sabihin na dapat lang ibagsak Kahit sa gobyerno din kahit po. sa Hindi lang gobyerno. Actually, ang sabi ko doon sa kausap ko, hindi ito yung pinaka-problema. Ang pinaka-problema natin ay mas malalim pa sa nangyayari sa kabataan ngayon. Ito ay mga simptomas. Palagay ko maintindihan mo yung sinasabi ko, no? Ito ay mga simptomas na lumalabas dahil meron tayong mas mabigat na problema bilang society. Di ba? Siyempre, nagsisimula lahat sa pamilya. Okay? Kaya ang sabi ko nga, kaya nga naisip natin na kayo ang pumunta rito dahil Tony at Menchi, kayo bilang mga lolo at lola, may attachment kayo hanggang sa apo. Correct. Di ba? Totoo po. So, ibig sabihin, ang respeto nila ay tuloy-tuloy. At ang attachment niyan, tuloy-tuloy. At kung kayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi lang magulang nila na mga bata ang magsasabi, kundi kayo mismo. Okay? Pagkatapos kayo may mga trabaho, lahat naman may trabaho. Okay? Pero hindi conflict ang trabaho ninyo sa gawain ng Panginoon. Kaya, sige, you speak. Hindi naman kayo mga pastor. Di ba? Ano, Alan? Ano masasabi mo? Opo, Pastor, hindi po siya conflict. Actually, yung mga tinuturo po sa atin, yung ginagamit namin, no, na on how we deal sa aming mga trabaho, lalong-lalo na sa amin po, sa nature ng work namin, nakikipag-deal kami sa government. So, isa pong tinuturo namin, even doon sa aming mga kasama na sa trabaho is how to deal ng tama, no, ayos sa salita ng Panginoon, and na hindi mag-engage sa any forms ng corruption. So, yun po, na isang talagang natututunan namin dito sa tinuturo po sa atin sa church. O, ibig sabihin yung inyong faith ay una muna in-establish ninyo sa inyong mga miyembro ng inyong pamilya. Ibig sabihin, ang Diyos hindi option sa inyo. We believe and we teach here kung ano yung sinasabi sa banal na kasulatan that the builder of our home is actually God through His Word. So, dala-dala niyan kahit sa inyong mga trabaho. Yes. Opo. At alam ng mga bata yun. Okay. Pero siyempre, mag-aaral sila sa mga institutions of learning. Pumapasok sila. Siyempre, anong grade na nga si Mio? Grade 6. Lahat sila nag-aaral na. Maliban lang yung mga 2 taon. Anong mga eskwelahan nila? Sila po, kasama ko po sila sa school kung saan po ako nagtuturo. Ay, Private school. private schools yun. Apa. Okay. Then, So, Thea po, nag-aaral sa LA naman. Lighthouse. okay. Pero, yung recognition nyo sa mga institutions of learning ay para maging equipped sila sa kung ano yung dapat sa mga specific na mga subjects. No? So, ibig sabihin, kasi may mga nakakausap ako sasabihin ganyan, alam mo, Bishop, wala na kaming panahon para turuan yung mga bata. Kaya, Hinahayaan sa mga hinahayaan na lang namin sa mga eskwelahan. Bahala na yung mga teacher nila. Actually, yung tanong ko nga, Bishop, since iba-iba silang mga generation, yung style kasi ngayon, iba yung pagpapalaki ng mga anak ngayon, yung mga tinuturo, actually, iba-iba yung style. Yun yung medyo curious ako Paano po from your generation na tinuro sa mga anak, tas kayo naman po sa inyong mga anak, nagbago ba ng style? Or paano Sigurado ako, ginawa nagbago yun? yung math. Pero anong difference, Kasi may principle syempre, pero yung pagdating sa style, meron po bang pinagkaiba? Siguro si Antoinette muna since go Antoinette. Ano yung na-observe ko from my parents? In terms of style, siguro, kasi nga po nabanggit nyo kanina, yung kinalakihan siguro ng parents ko ay silent generation. So in terms of communication, really had to build it. Naalala ko may mga conversations kami ni Mama na talagang na-appreciate ko na talagang minurk on namin yun, yung communication. So that's also the thing na gusto kong namin i-establish kay Ethan. But in terms of the truth, I don't think may pagkakaiba kasi we
stand on yung timeless na salita ng Panginoon. So, yun din yung nakita namin na talagang tuloy-tuloy lang yung pagtuturo. Na, How about si Abby? Lalo meron siya magkaiba yung edad, ano, may, alam ko iba na yung mindset medyo ngayon ng mga, mga kabataan, lalo yung pa-teenager. Na paano nyo dinideal or pagdating sa discipline, yung ganyan, sa pagpapalaki? Siguro parang yung sabi nga ni Antoinette na yung truth, yung style, oo, syempre, same, no, na ngayon talaga mas kinakausap talaga din namin sila. Yun yung parang binanggit ni Pastor kayo na yung foundational na, anong tawag doon, yung breakdown, no, na parang yun yung nakita kong challenge ngayon sa generation din ngayon, na talagang ngayon mas talagang tinatry talaga tanggalin yung Panginoon sa equation, no, sa family. So, Humanistic. yes, kasi nagsisenter sa maging makasarili, kung ano yung kasiyahan. So, yun yung talagang kung hindi talaga kami as parents magiging intentional at mas diligent na ituro kung yun nga, yung salita ng Panginoon sa kanila, no, hindi nila, walang ibang magtuturo nun well, syempre, sa church talaga, doon naman talaga yung Oo. and Ibig sabihin, Abby, your role as parents ay hindi lang naroon sa pagpapakain sa kanila, pagbibigay ng gadget, pero mismo yung pagkakilala sa Diyos, yung pananampalataya, pagpapahalaga sa mga bagay na moral, yung mga priority, talaga may bahagi kayo ron. O hindi niyo pinapabayaan sa mga eskwelahan. yes. Sa bahay. Okay. Ang isang challenge natin ngayon, Tony, mas maraming kabataan ngayon ang medyo palaban ang kanilang ugali, ang kanilang mindset. Yung bang hindi gumagalang sa powers that be. Okay? Ibig sabihin, pag election, pag mga pamilya, nag-aaway-aaway pa eh. No? At hindi natuturo sa kanila yung magkaroon ng pagpapakumbaba, pagpapasakop sa authority. So, yun ang problema sa mga ngayon no? Ibig sabihin, para bang laganap na sa ating mga kabataan yung walang paggalang sa pamahalaan, no? Magmula sa presidente hanggang sa mga congressman, sa mga mayor, ganyan. Dahil siyempre, yun kahit ang tawag sa nila, mga honorable, pero sa totoo lang, wala na You know, kaya is a breakdown of foundational mga natin Kasi naman, ito na ating mga nasa gobyerno, minsan sila na nag-aaway, nagiging public ang pag-aawayan nila. Paano siya mapapanatili yung kanilang pagiging respetable? Di ba? Of course, tapos na tayo sa pamilya. So, para sa banal na kasulatan, yan ang mga institutions na binigyan ng Panginoon sa atin. Lalo na, tatlo yan, pamilya, no? Ang powers that be, ordain ng Panginoon yan Okay? Human government. At pagkatapos, ang church. So, lahat ito'y may breakdown. Pagkatapos, ang malala dito, Brother Tony, ang church daw, hiwalay sa estado yan, hiwalay sa lahat. Kaya, ganun na lang. Wala tayong bahagi. Pero naobserban ko sa inyo, involved kayo sa church, ang inyong trabaho ay may pananampalataya, kaya itong mga anak ninyo, you are able to raise up. Ibig sabihin, Tony at Menchi, hindi lang ang mga anak nyo ang may kinalaman sa mga apo, kundi kayo rin. At ang church, meron din kinalaman. Yes, malaki po. At ang mga institutions of learning, meron din kinalaman. Wow! Ito talaga yung environment, Teresa, na sinasabi natin, na it takes a village to raise a child. Meron kang dagdag doon, Tony? Siguro po, Pastor, ang pwede ko sabihin dun yung, kasi, siyempre, ibang-iba yung generation natin, Pastor. Ang tatay ko ay pinanganak 1916, ang nanay ko ay 1919. Isipin niyo kung gaanong ibang generasyon yun. At nung time, yung mga... wala yan sa lolo ko. Yung mga magulang ko na yon, hindi katulad ng yung mga anak ko na siyempre kinakausap yung mga anak. Na mga time na yun, wala Silent na. Ano lang yun nga, silent generation yun Pero consistent sa kanila nakikita ko yung kinikilos nila yung kanilang pananampalataya. Yun lang po Ayun. Hindi man sila nagsasalita pero nakikita ko sa action nila yung sinasabing sila'y
nananampalataya sa Panginoon. Oo. Ako rin, syempre, siguro may konting improvement pagdating sa communication. Pero yun po ang sinisigurado ko na ang kinikilos ko ay consistent kung ano yung pananampalatayang meron ako. Yun. Well, alam mo, I can understand that. Kasi bilang pastor, damdam ko yan eh. Nung maliliit tayo, Tony, talagang hindi mo pwedeng alisin ang church life sa atin. Galing sa atin yan. Ngayon, ang church life ngayon, 1 oras lang yun eh, sa 1 linggo. Optional pa minsan. Optional pa. Pagkatapos, sasabihin pa sa mga pastor, ay, mag-preach ka lang 15 minutes. Okay, Kasi nasa wala mall, kaming Bishop, panahon. yan ang Oo. uso ngayon. Tapos, yun na, nasa mall na sila lahat. So, yan naman talaga ang kalakaran sa mundo. Alisin sa equation ang pagkilala sa Diyos. Yun ang delikado. Alam mo, kahanga-hanga yung ginagawa ninyo. Now, let me ask you in a very practical. How do you look at your children? Kayo mga magulang, how do you look at your children some years from now? O si Mio, ito, 11 ngayon. Mag-high school In 10 na yan. years time, Oo, 21 na 21 ito. Adult na. Oo. So, how do you look at your children? Anong prospect ninyo sa kanila? Ako, pastor, siyempre na involved pa rin sa ministry si Mio. Yung gusto ko sana makita at panalangin ko sa Panginoon. Nag-uusap na nga kami nila Joseph dati na siguro naman pag gantong edad, magaling na magpiano si Mio, kaya niya na tumugtog. So, yung mga ganong Ibig sabihin, pagpapahalagahan niya din ang presensya niya sa ministry. opo, wag Right. na iiwan. Yun yung panalangin ko. At maging leader din. Palagay mo kaya, mambubugbog si Mia ng teacher sa ano niya? Malayo, ano? Kayo Alan at Maricar. Sa amin po, Pastor, gusto po namin kung ano yung practice na meron kami ngayon, kung ano yung mga ministry, ganun din po sila. Kung ano yung ginagawa namin, pag sila ay lumaki na rin po, eventually sila din yung mga next in line na mga leaders, sila din yung maaasahan sa iba't ibang mga ministry na siya bilang magulang, yun lang din naman po ang kasiyahan namin. Kung ano yung ginagawa namin ngayon na paglilingkod, yun din yung magagaya nila pag sila na po yung nandito sa age namin ngayon. Very good. Ikaw, Antoinette. Sa akin po, Si Ethan. Palagi nandito yung bata mo. opo, sa amin po ni Koy, and ako po personally, naging sobrang linaw po sa akin sa parents ko kung ano yung pinaka-pinahahalagahan nila. And that is the Lord and His Ecclesia. So yun din po yung, I think, na-develop din sa akin by God's grace, kay Koy din. So yun po yun. And by God's grace, yun din po sana yung makita namin kay Ethan, na the things that really treasure, yung pinaka-value namin ay ang Panginoon na kanyang gawain. That's good. I have one more question, pero ang tatanungin ko yung panganay na apo. Si Mio. Mio, pinipilit ka pa ni papa mo at daddy mo na sumali sa ministry o ikaw gusto mo yon? Parang tinuruan na po nila ako na makipagdalay po sa ministry at so parang gusto ko na rin po na sumali. Wow! That's good. Magaling. O yan, 3 generations of testimony. Tuwan-tuwa nga po. Ay, maraming salamat, Tony at Menchi. At kayong buong Hernandez clan. Okay? Marami palagi ko ang pinagpala ngayon sa testimony ninyo. Very good. Maraming salamat, Reza. Opo, ako po. Ikaw. Blessed din po. Kasi mga bata pa rin po at yung mga anak na. Ikaw ba pinilit kita? No? Ano? Nasagutin ko ba talaga? Sige na, wag po kayong aalis. Exciting itong usapan na ito, ano? Manatili kayo sa ating Lighthouse Cafe. Mga usaping mga paksang trending, Mga talakayang may kabulahan. lifestyle at kultura ang sarili natin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Ang pamilya, Erica, no? The family is the basic unit of society.
At ayon nga sa most recent official count ng PSA or Philippine Statistics Authority, mayroong mahigit na 26.39 million households sa ating bansa. At ang bawat household ay mayroong 4 to 5 na members. Kaya naman, gayon na lamang ang pagpapahalaga sa ating mga pamilya at yan din naman ang itinuturo dito sa ating church or sa ating eklesiya, no? Tamang-tama kahapon ay nag-celebrate tayo, Erica, no? Kita ko nga yung Facebook post mo, no? Tsaka lahat ng mga pictures mo ng ating family Sunday. At alam mo, as a father myself, may anak na rin ako, no? Isa sa mga nag-strike sa akin, yung page kahapon ng ating pastor is Bishop Ruben, talking about, God being the builder. Kasi oftentimes he would say, put God at the center of your relationship, put God at the center of your house or your home, when the fact is, He is the builder and all we need to do is to follow and be laborers, no? Yes, nag-agree ako dyan, Gabriel. Yan din yung main point na nakuha ko. And of course, yung isa ko pang naalala na yung family natin, it is actually an institution of the love of Christ. Na yan na nakikita natin na kung paano yung pag-ibig ng Panginoon nakikita din sa pamilya, pagdaloy ng pamilya, dun sa pagmamahal ng Panginoon na nagmumula sa atin bilang mga individual. And for this special episode nga, Gabi, we are featuring another family, no? Simula sa What's Brewing, ito sa Espresso Self, then meron din tayong feature na isa ulit na pamilya na ito, alam ko, malaking pamilya sila, no? Dahil alam ko, 4 sila. Yan, kaya we are happy na makakwentuhan natin muli ngayon ang Koo family. Ayan, welcome po! Hello! Good evening! Thank you for having us. Cool family, parang cool na cool lang, no? Tsaka Yes. parang dito kami para i-assure escort. Hindi mo na-inform sa palit, Gabi. Kailangan magkaisa. Pero obviously, they're familiar faces. Erica, no? Siguro once a month, ini-interview natin. Maybe pagpakilala mo na kayo para sa ating mga viewers. Starting with, of course, yung youngest, no? Oo, siyempre. Una sa lahat, of course, thank you for having us tonight. Ako po si Brother Dick Koo, na po. Daisy Koo. Lindy ko. At Dada ko. Erika po. Kasama tayo. Ayan, so siguro po, quick background nito. Ano po ba yung mga pinagkakaabalahan nyo? Siguro po, work, ganyan. And at the same time, yung ministries nyo na rin po sa Lighthouse. Yeah. Ako muna. Yes po. Sa secular, nasa isang importing company ako ng auto spare parts. Nasa sales and marketing ako, department. Then, dito naman sa ating eklesiya, sa church, ang ministry ko, isa ako sa mga pastors men, isa ako sa mga sentinels, sa mga programs natin, every coming together, ako yung gumagawa. Then ako rin yung parang stage director, tawagin siguro. Then of course, isa ako sa mga directors ng isang arm ng the Great Lighthouse Foundation, which is yung Community Wellness Outreach Program, kung saan pumapasok ating mga care, community assistance and relief endeavors, kung saan pumapasok yung ating Community Wellness Outreach Program, bloodletting drive, mga milkletting drive, mga pagka may calamity, no, yung tawag mo dito? Relief Endeavors na po. So, yung mga yun. So, hindi lang pala full pack yung sked ni Kuya Dick sa, sa kanyang talagang work, kundi even yung sa ating mga coming together, ayan, sa Lighthouse. Busy din siya. Actually, mga maubos yung buong episode natin ito sa ginagawa niya. Pero siguro the rest of the family also, if you can share. Ako naman, actually, colleague ko po, si Miss Erica. And then, yun nga, ako po yung sa archives. So, bodega po ako ng mga lumang mga preachings and syempre yung mga digital preachings din natin. And, ano rin po ako, as trainer ng PRID. So, I also teach sign language. Ayan, so, What is PRID? PRID is the Philippine Registry of Interpreters for the Deaf. Ayan, so. Naman po. Aislinn, pwede pa Dindi. Dindi. Sa work po, speech therapist po for kids and adults. Tapos sa ministries po,
Tulad po kanina sa mga guests kanina, kasama ko po sila Kuya Jojo, si Mio sa LCO, sila Ate Orchestra. Antoinette sa orchestra. And then, may singing group po kami ni Miss Erica. Wow! Pero ano, doon Wow. connection sa Cantabile. Sure ka ba hindi ka kapamilya? Malapit na ata. Oh, hindi na lang. Tapos, kasama ka din si Daddy sa pag-asikasa ng mga partners pag CWOP. So, ako po yung tumutulong sa kanya para makausap yung sponsors or yung mga partners natin for manpower. Ano pa ba? CLC teacher din po kami. Kasama ko din po doon si Miss Erica. And ano pa ba? And Swipe po. So, Swipe leader po. Yung mga single. Single working young people. Yes. Okay. About si Daria. Ako naman di po. nalala niyo. Ako naman po, I'm taking up dentistry po sa isang college po sa Manila, and in connection with that, dental student po ako sa All Lighthouse Emergency Response Team sa alert po ng TGLFI. Then, part din po ako ng children's ministry, yung Children of Light Club, and ng Lighthouse VVC Main Choir, music ministry. Yan. Sabi ko sa Eric, maubos yung oras na. Parang kailangan mo, 45 episodes. Pero we spent siguro good 6-5 minutes on just talking about the ministries, yung involvement niya sa ecclesia, sa church. And bagamat medyo may mga edad na kayo, hindi naman biglaan na ganyan na lang yung involvement niya no, sa church at sa ministry. Can you talk us through, Kuya Dick, Ate Daisy, no, kung paano yung naging process, naging maturity, kung paano umabot sa ganitong sitwasyon na maganda at very nakaka-encourage, nakaka-build up, nakaka-bless para sa atin. Ladies first lang. Maano yun, no? Malayong kailangan i-recall. Actually, mention ko na siya before, no? Nung mga bagong parents pa lang kami. Merong pastors or preacher's wife na nagtanong sa akin na, ano ang gusto kong matutunan ng mga anak ko? Actually, si Dindy pa lang yun. Anong gusto mong matutunan ng anak mo? Dito sa church, parang hindi ko na maalala. Basta ang sagot ko siya is service. Wala pa tayong mga gift-based ministry noon. Sabi ko lang na sana matutunan niya ang service. Kasi yun lang naman talaga ang ginagawa natin noon, mga baby ka pa nun sa church, di ba? Lagi tayo nagsiserve. Baby pa siya. Ako din. Oo, kaya baby pa kayo pareho nun. So, dun lang. So, ang nangyari lang, lagi lang din kaming involved. Lahat may ginagawa. Sila, kagaya rin nung sinabi nila Antoinette kanina, bit-bit. Lagi namin silang bit-bit. Na pagka merong service, pa noon natawag natin ngayon ay coming together. Lagi namin silang bit-bit. Kung paano, tanong din ni pastor na pagpuyat, paano pag Sunday may pasok kinabukasan. Gayon din kasi naging discipline ko nung bata kami. Kahit anong puyat, gising namin kinabukasan 5 o'clock. Hindi naman ako namatay. So yun din ang discipline ko sa kanila. Kinaya mo na. Oo, yun. Ganyan lang. May iyan po ba kayo? Okay na yun. Oo. Yan. Siguro punta naman tayo dun sa, sige, baka nag-isip pa si Kuya Dick ng malalim-lalim. Pero siguro sa kids, no? So, kayo naman parang growing up, did you feel na parang napipilitan ba kayo? Yan, pagka binibit-bit kayo every Sunday? Or ano ba yung nafe-feel nyo nun yung mga bata kayo? And looking back, no, ngayon, ano yung parang naging, ano yung naging value sa inyo na ever since mga bata ay nabibit-bit na kayo na inyong parents sa church? Sa akin naman kasi hindi naging issue sa akin yung parang napipilit lang ako na pumunta ng church or maging part ng kung ano mang pwedeng gawin sa church. Kahit nung kahit nung maliit pa ako. Kasi missionary pa lang ako. Kasi there's always a place for me kahit nung na pwedeng kumilos kahit nung bata pa ako. Merong mga nag-start na as early as elementary kasi pwede nang mag-join sa music ministry agad for kids. And as early as then po nag-enjoy na po ako talaga. So hindi ko po na-feel
na napipilitan po ako sa... Kaya syempre may times na bilang bata, parang, na naman, parang gano'n. Pero hindi, pero parang looking back, masaya po ako na dito pa ako lumaki. Meron ako naalala na time na may event po tayo nun sa church. Tapos, syempre, pag may events, madami tayong tasks na gagawin. Iba-iba tayo ng ministries nun, ganyan. So, bata, di ko alam kung high school ako nun. Pero, si daddy may gagawin siya, si mommy may gagawin siya. Ako alam ko may kakanta yata tayo or special number. Siya wala siya nun. Sabi niya, anong gagawin ko? Gusto niya may ministry din siya. So, hindi namin yun makalimutan. Na ngayon, ang dami na niyang ministry. Hindi na Parang mapagbilang. siya na yun. Yun yung Church Ministries Conference natin. Nag-fill up tayo ng kung ano-ano yung ministry. So lahat kami talagang enumeration yan. Ganyan. Pagdating sa kanya, Choir. bakit choir lang ako? May magagawin. Oo. Yes. Actually, part din ako ng family. Auto-pick ako. So, he talked about, si Tiny Missionary pa si Daryl yan, no? He talked about yung service, paglilingkod, pagkilos, he talked about pagbibitbit, and all the many ministries. In other words, dito pa lang sa Ecclesia pa lang sa church, talagang punong-puno ng mga platforms, ng mga avenue para talagang maging productive at ma-train up yung ating mga kids. But then again, yung reality naman, no, Kuya Dick, hindi naman bubuti yung mundo natin. No? The pressure is there, palala ng palala, yung mga influence, yung mga issues ng society natin. Paano mo, siguro kayong dalawa ni Ate Daisy, nag-adjust, nag-adapt with this changing dynamics sa ating society all these years? Totoo yun. Kasi sabi nga, ang mundo natin ay hindi bumubuti, no? Lalong pasama na ng pasama. Na kahit na sa age nila, kahit naman kami, lalo-lalo na yung mga bata, lahat tayo exposed na sa social media na kahit sino ay madaling magkaroon ng access sa kung ano-ano ang napapanood, ano-ano ang natututunan. So napakalaking bahagi ng eklesiya, no, sa bawat isa sa amin. Hindi lang sa kanila kasi dapat pati magulang na kailangan palagi kang nakakarinig ng preaching mula sa ating pastor, kung ano yung sinasabi ng Bible, kung ano ang kalooban ng Panginoon. Para malaman mo kung ano yung tama, ano yung dapat. Like for example, kung ang anak mo, tulad yung sinabi nyo, hindi naman namin sila pinilit Pero ever since nung maliit pa sila, lagi na namin silang dala, nakikita nila yung pagiging busy ng mga magulang nila sa ministry. Feeling nila, parang wala kaming ginagawa, di ba? Parang gusto rin nila, meron din silang ginagawa kasi nandun kami. Kaya dapat sumabay din sila na napakalaking bagay kasi mas lalo kang nai-involve sa ministry, mas lalo kang, kapag umuupo ka sa preaching, mas marami kang natututunan, mas lalo kang lumalalim sa iyong pananampalataya. Hindi ka masyadong mag-aalala para sa anak mo. Kasi sa preaching pa lang, ang dami na nilang natututunan, naririnig na nila ang tama. Marami kasi, sadly, no, siguro baka kahit nandyan sila, pero hindi sila focus sa mga preachings. So paglabas ng church, iba rin. So mahalaga na kahit nandito ka, nasa loob ka ng simbahan, nakikinig ka ng preaching, be focused. Kaya nga minsan, ina-encourage natin talaga na umupo kayo sa harap kasi pag nasa likod ka talaga, maraming distraction. Yung focus mo nawawala. Kaya malaking bagay, lalo na sa mga kabataan natin, na maging focus at maging lumalim lalo sa pananampalataya. Para kapag labas mo, napakarami, nasa mundo ka, nasa school ka, nasa office ka, or what, iba't ibang mga temptations, iba't ibang mga hatak ng mundo ang may experience mo. Kung mahina ka, madali kang mahatak. Meron ka bang iyan?
Okay na yun. Oo, maganda yung Gusto ko yung give and go. But sa mga kids naman, no? Kids, no? Pero ano naman yung masasabi niyong siguro nakita niyo sa mga parents niyo na tingin niyo ay yun din yung nakuha niyo ngayon, lalo na pagdating dun sa ministry, no? So yun nga parang yung nakikita ko, Gabi, pag Sunday, talaga isa sila dun sa mga parang talaga very busy na family, ganyan, parang di na umuwi, tapos nagkakatay pa sila mag-special number, Gabi. Talaga nakakapag-practice na sila, so parang everything revolves around the church, or parang, is it a good thing, ganyan, o parang, yun, wala na ba kayong time for other stuff, parang ganyan. Wow. Ganyan ka lang. Nakaka-relate ka masyado. Ginag-peace mo lang sa WhatsApp. Mana na kami sa'yo. Sa'yo mismo. Parang may pinanggagan. Siguro, kasi dahil nga dun sa example nila na kung ano yung talagang ginagawa nila yung ministries nila with excellence. So, siguro sa amin, dahil nakikita namin yun, nadadala na rin namin siya hanggang sa paglaki na feeling ko dadaan naman din talaga kami, lalo na pag yung teenage phase na medyo rebelde ka na. Iba yung priorities ng ganong age, di ba? Hindi mo makikita yung importance na, bakit ka nakapunta sa harap? Gusto ko katabi yung kaibigan ko eh. Bakit ako tatabi sa inyo? Gusto ko tumabi sa kanya, ganyan. Kung saan kami masaya, pero na-force man naman kami nila noon na gawin yon. Nakita naman namin yung benefits nun, or yung results nun. Kasi kasama na siguro yung nasanay kami na nasa harap na kami or kumikilos kami. Kapalit naman kasi nun, nasa sistema na namin na kumilos, na hindi lang basta sinabi nila. Naintindihan na namin na yung pagkilos na yon na natutunan namin since bata, para sa Panginoon. Para mag-glorify ang Panginoon. Na hindi lang yung ginagawa namin para ma-please yung parents namin. Kung hindi maging blessing na sa eklesiya. Hindi ko ata nasagot yung tanong, pero... Yes. Actually, of course, we're not saying you're a perfect family, but the Word of God is perfect. It's effectual. And yun nga, nagbubunga kapag tama at naayon sa kanyang salita yung ginagawa natin. Siguro na final note, maybe for Dariel and Dindi, no? Obvious naman na parang may communication naman kayo, nag-uusap-usap na kayo. What's that, siguro all these years, what's that one thing na gusto niyong siguro sabihin kay daddy, kay mami, na hindi niyo pa nasasabi? May forte ni Maybe this is the time na... Naiyak na po! Yung sinabi niyo pa lang po kanina na communicative kami as a family. Hindi talaga masyado. Hindi po kami. Sa damit lang. Parang anong susuotin natin tonight. Ganun. Gusto ko po. Gusto ko pong magpasalamat, syempre, unang-una po. Kasi hindi naman po madali magpalaki ng mag-raise up ng mga bata, lalo sa Panginoon at sa Kanyang salita. Hindi, lalo po ngayon, kasi feeling ko naman sa generation namin, parami yung mga ayaw na lang mag-anak kasi nga, ang hirap, sobrang negative na ng mundo. And parang ang nagiging mindset na is, ba't pa mag-aanak, rin naman, may influence din naman ng mundo eh. So, thank you po for bringing us up in the Lord sa sa patience niyo po sa amin, kasi alam ko naman po hindi po kami madaling palaki, lalo po ako. So, yun po. Thank you po. Sa akin, same. Copy paste. Thank you din po. Kasi kung
Bakit po nakakaya? Kung hindi niyo po, kung hindi po kayo nag-sacrifice, alam po namin yung sacrifices niyo para mapalaki po kami ng ganito. Siguro bilang panganay, naalala ko po yung mga pinagdaanan niyo noon compared sa kung paano tayo or yung lifestyle natin ngayon, ganyan. Naalala ko po yun, kung gaano po tayo kung gaano po kayo ka-strict, or kung gaano po kayo nagtitipid, ganyan, para mabigay yung talagang needs ng family. So, kung hindi ko po kayo nakita ng gano'n, hindi ko, thank you na lang. I love you. Tutuloy na lang daw nila sa bahay, Gabi. Ako 2 years old yung bunso ko ang babae. Pero, sana ma-experience ko rin yung words na. Truly, maraming salamat sa crew family, Erica. Very much. And we praise the Lord for being the builder of our home. No? Tuloy-tuloy po ang ating pagpapala. Pakinggan naman po natin si Bishop Ruben sa Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa Lighthouse Cafe na nagbibigay daan sa katotohanan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Tungkol sa mga napag-uusapan po doon sa What's Brewing, doon sa Espresso Self. At sa episode pong ito'y pinagpahalagahan natin, binigyan daan natin ang testimonies ng mga pamilya. Well, of course, galing po sa Lighthouse sila. Subalit, ito po ito, no? Mula sa salita ng Diyos, ang sabi po sa Psalm number 127 and verse 1, ang sinasabi ito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. And then doon sa next verse, verse 2, ang sabi po ay, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Now, along with that, doon po sa Hebrews chapter 3 and verse 4, this is what the Bible says. Meron tayong hango sa Old Testament, meron tayong hango sa New Testament. Ang sabi sa Hebrews 3:4, for every house is builded by some man, but he that built all things is God. Dumadako po na po tayo sa ating panahon na ang mga kabataan, while we refer to them as pag-asa ng bayan, subalit napakadami nilang hinaharap at napakarami nilang mga katangian na hindi po natin nakita nung araw. Lalo na yung bang tungkol sa respect for authority, yung tungkol sa kababaang loob, yung tungkol sa marunong tumanaw ng responsibilidad, mga priority sa buhay. Marami po tayo nababalitaan ng mga news, tungkol sa mga estudyante mismo na sinasaktan ng kanilang mga guro. All because dahil binagsak sila. Pinag-uusapan po natin ang karapatan ng bawat tao, nasa batas naman po natin yan. Subalit ang mga bagay pong ito ay mga sintomas lamang na nagbibigay sa atin ng realization na mas may mabigat pa na kalalagyan ang ating lipunan. Kanina nga ay sinabi ko na ito'y breakdown ng mga foundational institutions sa ating lipunan. Naroon po ang problema magmula sa family, sa ating pamahalaan, or the powers that be, or human government, at yung isa pa, ang mga churches. Alam po natin na it takes a village to raise up a child. Pero ito po ang bumubuo sa ating lipunan. And the Bible is very clear in saying that except the Lord build the house, they labor in vain that build it. That God is the builder of all things. So naroon po ang realization ng lahat that without God, we cannot do anything. Ang sabi po dun, babalik tayo sa
Psalm 127 and verse 2. Ang sabi, it is vain for you to rise up early. Alam niyo po, tayong mga magulang, gumigising tayo ng maaga para sa kapakanan ng ating families. Ano po? Para tayo magkaroon ng magandang kabuhayan, magandang kalalagyan sa buhay. Yun, tanda po yun nang gumigising ng maaga sa umaga upang magtrabaho. O kaya naman, to sit up late. Abay, nagpupuyat po tayo upang gampanan natin ang mga kabuhayan po natin. O kaya naman, to eat the bread of sorrows. At hanggang ngayon po, ang paggawa ng tinapay ay palagi pang talagang yung dough, yung paggawa na, hindi pa po nagbabago yun. Talagang magpapawis ka. Ibig sabihin, ang pagpapagal. Subalit ang sinasabi ng nakasulatan na ito, kapag nawala ang builder mismo sa atin, ay magiging baliwala po ang lahat ng ating efforts. So, sino yung builder? It is God. And how does He build? Well, simple lang po yan. Para mga contractor tayo na gumagawa ng mga flood control ng mga proyekto. Kapag sinortcut po natin yan, at hindi natin sinunod sa mga blueprint, sa mga talagang original design, abay magigiba po iyon. Ganon din sa ating buhay at sa ating pamilya. Kapag inalis natin ang blueprint at disenyo ng Panginoon na isinasa at tinuturo sa Kanyang salita, talagang wala po tayong pupuntahan. Magigiba tayo. Sana iisipin natin ang bagay na ito. Hindi lang po ito mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ito ay pagharap sa realidad ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan, at dumako na naman po tayo sa kung saan sa ating programa, palagi na lang ako nagsasabi, napakaikli ng ating oras. Ano po? And thank you for joining us sa napakagandang topic at napaka-practical sa mga pamilya. Kaya nagpapasalamat po kami sa Hernandez and Crew families na nagpaiyak, nagpatawa, and of course, nag-bless po sa ating episode ngayon. And you can rewatch and share our episodes from our Facebook and YouTube channels. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. And make sure na naka-like po kayo and subscribe. At para naman sa mga on the go, mayroon din po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe. And you can listen to our episodes saan po man kayo nandoon. At salamat din po sa ating faithful na tech and food team. So hindi po magiging possible ang ating weekly live broadcast kung wala po sila. Andiyan po si Sir Edwin Balesteros, si Rina Abante, Jed Gamboa, EJ Abante, ELC, Jeff Alvarado, Kuya Leo Alpas, Kuya Japs Dominguez, Kuya Chris Fortes, Ate Emily Balesteros, Ate Daisy Cu, Ate Malu Inorino, and si Jabez Gamboa. At salamat din sa iyo, Reza, sa magiging kasama ko sa pamilya. No? We would like to thank also our ministry partners for Gospels Catering Services, Hub 105 at Haircutters Republic. Visit their branch located po yan sa Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. And so join us again next week, Monday night, same time, 8:30 p.m. for another live broadcast ng Lighthouse Cafe. Where good talks happen.